3 araw na akong hindi kumakain. Chen lang, Chen lang. Chen lang, papakasalan na kita. Narinig ko ang iyong. Ipinagbili ko na ang mga bata, wala nang makakapigil sa atin. Magpapakasal na tayo ngayon. Sino itong baliw na babae? Nadumihan ang bago kong damit. Chen lang, ano nang nangyari sa'yo? Chen lang, hindi ba't sinabi mo? Kapag ipinagbili ko ang mga bata, wala nang hadlang. Sasakyan mo ako ng magarang karwahe para pakasalan ako, Chen lang. Chen lang. Hindi ba't ito, yung kerida na pinalayas ng pamilyahan? Narinig ko, pinutol ng panganay niyang anak ang laman para sa kanyang sabaw. Chen lang. Namamatay sa matinding sakit at ipinagbili pa ang natitirang 2 anak. Sa panahong ito, kapag binili ka ng mga negosyante, wala nang pag-asang mabuhay. Sa ganitong panahon, malamang naghahanap siya ng sandigan. Mga tauhan, alisin nyo itong maruming. Bagay. Chen lang. Huwag nyo itong dumisan ang lugar na pinamimigyan ko ng lugaw. Chen lang. Chen lang, ano nang nangyari sa'yo? Chen lang, Chen lang. Ang lupit Montag. Chen lang. Bakit? Sinabi mong iingatan mo ako, bakit? Noon, mas pinili mong maging kerida ng pamilyahan, ay sa maging asawa ko. Totohanan na, gusto kong makita kang masiraan ng buhay. Gusto kong makita kang namamatay na parang asong gala. Nag-isa sa tabi ng daan. Ganito, ang tunay na kasiyahan. Karneng, gusto ko ng karneng. Huwag niyo akong agawan, gusto ko ang kamay na yan. Kahit isang buong bangkay, wala kang itinira para sa akin. Tia. Umalis kayo, lumayo kayong lahat. Sino man sa inyo ang maglakas loob na hawakan ang aking tiya? Lalabanan ko kayo hanggang sa huli. Maliit na hayop, umalis ka, kung hindi ay papatayin kita. Zicheng, bilisan mo, umalis ka na. Zicheng, hindi ako ang iyong tunay na ina, hindi ako karapat-dapat. Tia. Nangako ako kay kuya, alagaan kita. Zicheng, bilisan mo, Zicheng. Uvi kita, uvi tayo. Hayop, hindi kita patatawarin kahit maging multo ako. Tia. Tia, nagising ka na. Tia. Tia, nagising ka na. Tia. Zicheng. Tia, pasensya na sa iyo. Hindi ako napaniwala. Sa kasinungalingan ni Chen Xiangdong. Akala ko kailangan kayong ibenta sa mayayaman para mabuhay. Tia. Anong nangyari sa iyo? Ako ba ay patay na? O buhay pa? Tia. Nahimatay ka sa gutom, hindi ka namatay. Huwag mo akong takutin. Nahimatay sa gutom? Ano nang nangyari? Ito ba ay Ziyuan? Buhay pa rin si Ziyuan? Ito ay noong pinalayas tayo sa bahay ng pamilyahan, dala ang mga bata. Pauwi sa probinsya. Pinuto ni Ziyuan ang kanyang laman para sa sabaw ko. At namatay sa lagnat. Ako ay nabuhay muli. Nabuhay muli ako. Mga anak, Ina. Ina, nagising ka na. Mabuti naman. Xiaoxia. Ang kahabag-habag mong manugang sa nakaraang buhay ay kinuha ng mga hayop na wang. Bilang bayad sa utang. tumanggi hanggang sa mamatay, sumalpok sa pader kasama ang sanggol. Naibenta ko rin si Yuru sa huli. Ina, masakit.
Ina. Sa hinaharap, mamumuhay na kayo ng marangya. Huminga ka sa akin? Tia, Ina, Ina. Mga anak ay mabait at masunurin, ngunit nang pinalayas ako ng ate ko. Ako'y nagreklamo at sinaktan sila. Ano ang silbi ng muling pagkabuhay? Sa bilang ng araw, 7 araw na lang. Darating ang pamilya Wang para maningil ng utang. Kung walang 5 tael ng pilak, si Oxia ay tatalian at ibebenta. Sa panahon ng tagutom, hindi ko sila kayang buhayin. Kayo ay lumabas na kayo, mag-ingat kayong lahat. Hindi ako karapat-dapat maging inyo, hayaan nyo na lang ako. inay, huwag mo kaming pabayaan, susunod kami sayo. ako si Xiao Tao, ang iyong matalinong kasambahay. Binabati kita. Ikaw ay napili ng sistema ng paglilinis upang maging isang marangal na tagalinis ng Peach Blossom Scenic Area. 200 piso ang sahod mo bawat buwan. Magsimula ka na ngayon. Kumita ka agad para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Ano to? Magsisimula na ang paglipat para sa trabaho. 3, 2, 1, lipad. Inay, saan ka pupunta? Huwag mo akong takutin. Inay, lumabas ka. Nay, kailangan kong nanay. Ate, nawala si inay, binuhat siya ng engkanto. Inay. Tumayo ka diyan, kukunan kita ng litrato. Langit palasyo ng langit. Narito ako sa kaharian ng mga Diyos. Sa buong buhay ko, puro kasamaan ang ginawa ko. Paano ako makakapunta sa langit? Bagong Zalta KBA. Day? Anong pangalan mo? Ako si Tayan Yueru. Ate, ano ba talaga itong lugar na to? Ito ay Peach Blossom Scenic Area. Tayong lahat ay mga trabahador na pinili ng sistema. Huwag kang matakot, magtrabaho ka lang ng maayos. Sa katapusan ng buwan, may zahut ka. Pagkain, gamit, damit, lahat mabibili mo. Pwede ring ipadala sa panahon mo. Jay, saan ka galing? Ako. Galing ako sa 60s. Shang Dynasty. Shang Dynasty? Anong dinastiya yan? Hindi ko yan narinig. Sige na, hindi rin naman ako magaling sa kasaysayan. Mulan gayon. Ikaw na ang bahala sa CR na to. Alas negatibo siyam hanggang alas negatibo 11 ng umaga. Alas negatibo 2 hanggang alas negatibo 4 ng hapon. Pagdating ng oras, isusundo ka ng sistema pauwi. Ate, kanina mo sinabi kapag kumuha ako ng pagkain dito. Pwede kong dalhin sa amin, totoo ba yon? Zuempre. Magtrabaho ka lang ng maayos. Tandaan mo, huwag kang tatamad-tamad. Kailangan ko ng magtrabaho. Kita-kits na lang. Day. Host Tian Yuero. Narito ang iyong welcome package. Ito ay self-defense flashlight. Pindutin ang buton para umilaw. Dahil magkakaiba ang mga tao dito. Meron itong stun function. Pindutin ng matagal ang red button. Para buksan ang stun mode. Makakapanghina ito ng mga masasamang loob. Para madaling mahuli. Gamitin lamang kung kinakailangan. Ito ay magiging kapaki-pakinabang ito kapag naglalakad sa gabi. Ang stun mode. Babala. Ang stun stick ay lubhang mapanganib. Host, huwag basta-basta gamitin ang stun function. Mangyaring sundan agad ang mga arrow sa sahig. Patungo sa iyong work area. Ang lugar na ito ang kakaiba naman. Ang lugar na ito, amoy mabango at mabaho ng sabay. Manual sa paggamit ng CR, naipasa na sa system. Na-transmit na sa utak mo. Naku po. Ang ganda-ganda ng bahay na ito, sis pala. MGA First Aid Supplies, NASA Storage Box na ito. Binibining Xiao Tao. Ito ba ay mga gamit para sa disinfection ng mga sugatang bisita? Oo. Si Ziyuan, grabe ang mga sugat niya. Sana may ganito noon. Binibining Xiao Tao. Ang binti ng anak ko, muntik nang mabulok sa sugat. Mga banal na gamot na ito. Pwede ba akong mag-uwi ng kaunti?
Ang mga gamit sa tourist spot ay pag-aari ng publiko. Magtrabaho ka ng maayos. Pwede kitang tulungan na ma-advance ang sahod mo ngayon. Para makabili ng gamot sa mall. Salamat, salamat sa inyo. Salamat binibining si Otao. Ano ito? Ang siopaw na ito. Ang puting balat, ang palamang karne, bakit itinatapon? Sobrang dedicated. Sister, dalhin mo na ang anak mo. Mag-check-in na sa Peach Blossom Land. Grebe, ang mga NEC sa tourist spot, pati ang janitor na tita. Immersed na nagpe-play bilang mga refugi sa gutom. Wow, ang daming masasarap na pagkain dito. Sulit, lahat libre. Binibining si Otao. Pwede ko bang dalhin ang mga ito pa uwi? Pwede, ang mga pagkain sa basurahan ay itinapon ng mga turista. Pwede mong dalhin pawi basta hindi makakasama sa kalusugan mo. Pero tandaan, bawal manghingi ng gamit sa mga turista. Sa loob ng parke, violation yon. Ang ganda. Dadalahin ko ang lahat ng ito para sa mga bata. Nga pala, bigla akong umalis, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa mga bata. Si Chen Xiangdong ang gago. Noong nakaraan, nitong mga araw na ito niya ako sinusulan na ipagbili ang dalawang bata. Kung susubukan niyang bumalik ngayon, Binibining si Otao, itong self-defense flashlight. Pwede ko bang dalhin pa uwi? Manang, ilang oras na tayong nakaluhod. Patay na kaya ang ina, hindi na babalik? Gusto ko ang nanay ko. Ina, Mga anak, Nanay, saan ka pumunta? Akala kayo hinilay ka ng Fox Spirit. At dinala ka. ayos lang, halika, umupo na kayong lahat. Inay, kinuha na ng mga diwata sa langit. pupunta roon para magtrabaho at makakuha ng pagkain. Ito, tanging langit at lupa ang nakakaalam at tayong mag-iina. Kung may magsabi man, Ituturing na halimaw si inay at susunugin ang buhay. Naiintindihan mo ba? Inay, paano ko hahayaang magtrabaho kayo? Ako na ang gagawa. Anak, magaan lang ang trabaho sa langit, hindi nakakapagod. kayo. Kailangan ba kayong mawala araw-araw? Simula ngayon sa umaga at hapon. 2 oras ako mawawala. Kapag wala ako, ingatan niyo ang bahay. Kung may magtanong, sabihin niyo masama ang pakiramdam ko at ayaw kong makakita ng tao. Naiintindihan niyo ba? Naalala ka o? Halika, tingnan niyo ang dala ko. Karne, Siopao na may karne. Hinaan niyo. Inay, kayo ang pinagod, kayo ang kumain. Hindi ako gutom, kayo na lang. Hindi. Inay, kayo ang kumain. Oo, inay. Kumain na kayo. Sige na, sige na. Mahal ang syupaong ito. Buntis pa si Xiaoxia. Ito ay para kay Xiaoxia. Tayong mag-iina, hatiin natin ito. Halika. Paano ito bubuksan? Inay, Inay, ano ito? Ang sarap. Parang ulap. Galing sa langit siguro. Matamis, inay, matamis. Kane ito. Hindi man lang kinain ni inay. Alam niyo ba kung ano itong kurbadong bagay? Parang saging sa mga lawan. Sabi nila, tumutubo sa timog, sa lugar na puno ng ahas at masamang hangin. Kapag binalatan, ang laman. Sobrang tamis. Kahit ahas o tigre pa ang nakatira, basta makakain. Maganda na yan, halika, tikman niyo. Salamat inay, abisitian euro pala. Akala ko isang mamon lang. Ang kailangan para ibenta mo ang 2 anak mo. Pero hindi ko inasahan na may siopao kang kinakain pala. Ngayon, kukunin ko sa'yo ang lahat ng pera mo. Kumakain. Oh, Kumakain. Chen Xiangdong, lalaki ka.
Heto, gusto Montag? Marami pa ako diyan. Kung gusto mong kumain. Mukhang maganda ang itsura ng ampon mo at bunso mong anak. Hindi mo naman kayang buhayin. Benta mo na lang sa negosyante. Makakatulong pa yan sa'yo. Chen, Kung ibibenta ko sila, makakaligtas ba talaga ako? Oo naman. Pa sa kanila at pa sa'yo. Noon, hindi tayo nagkatuluyan. Ngayon, kung ibebenta mo lang sila, ikaw pa rin ang asawa ng pamilya Chen. Chen, totoo ba yan? Naniniwala ako sa'yo, Chen Sandong. Pinagbentahan ko ang dalawang bata dahil sa sinabi ng hayop na to. At sa huli, nawalan pa ako ng buhay. Namatay si Chen para iligtas ako. Hindi ko alam kung buhay pa si Yuru sa huli. Sa buhay na ito, gagawin ko. Si Chen Sangdong, mabuhay ng walang kabuluhan. Yueru. Ay naku, sa wakas nakita rin kita. Alam Montag Teng, ang hirap kitang hanapin. Lumabas ka. Yueru, bakit ka naman nagsasalita ng masama? Tingnan mo ang hirap ng buhay ngayon, hindi talaga madali. Halos wala na akong makain. Noon, pinalayas ka, pero may dala ka pa rin. Kanting para, di ba? Dahil sa dating pagkakaibigan, tulungan mo na naman ako. Pagkakaibigan, may mukha ka pang magsalita ng pagkakaibigan. Noon, ninakaw ko ang pera ng pamilyahan para sa'yo. Nasaan ang pera? Ibalik mo. Babay. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko, no? Ayaw lang naman ang mga ulila at ina. Kung matalino ka, ibigay mo na lang sa akin ang pera. Kung hindi, marami akong paan para pag-initan ka. Sabihin Montag, saan mo itinago ang pera? Maniniwala ka ba na papatayin kita ngayon? Hayop, bitawan mo ang tita ko. Xiaoxia. Ang tapong Montag ha. Sige, tingnan natin kung gaano katigas ang inyong mag-ina ngayon. Kung hindi ninyo ibabalik ang pera ngayon, ipagbibili ko kayong lahat sa butcher shop para makakuha ng pera. Kaya sa nakaraang buhay si Yuru. Sa panahong ito, kapag binili ka ng mga negosyante, wala nang pag-asa. Papatayin kita. Nababaliw ka ba? Tulong. Gapusin ninyo ang mga babaeng ito. Ngayon mo pa naisip ibigay sa akin ang mga bagay. Chen Xiangdong, hayop ka. Ngayon, ikaw ang mamamatay o ako. Papatayin kita. Zicheng, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Guguluhin ko ang lalaking ito. Nababaliw na siya. Nababaliw na ang babaeng ito. Lalaki, saan ka tatakbo? Ito, nasira. Puta ka. Maliit na kaibigan, bumaba ka. Ipagtatanggol ka namin. Ipagtatanggol namin si nanay. Ipagtatanggol namin si nanay. Mabubuting bata, kayong lahat ay mabubuting bata. Patayin sila. Patayin sila. Patayin sila. Patayin sila. Ngayon, kung papatayin natin ang lalaking ito, mga bata, may pag-asa pa tayong mabuhay. Hayop, papatayin kita. Nandito na naman. Takbo. Takbo. Tita, okay ka lang ba? Okay lang ako, masaya ako na naprotektahan ko kayo. Nene. Mahal, Ang putang ito, hindi ko alam kung ano ang kinuha niya. Ang sakit. Ginoo, naririnig ko na ang panganay sa kanilang pamilya ay halos hindi na humihinga. Mga ulila at biyuda. Ginoo, sa susunod, magdadala tayo ng mas maraming tao. Yan ang gagawin natin siyang mas mabuti pa ang mamatay kaysa mabuhay. Gino. Ang pamilya Wang ngayon ay nag-ingay. Sinasabi na si Januero ay may utang. Sa kanilang pila, ang pamilya Wang ay nag-aabang. Sa asawa ng panganay. Ginoo, bakit hindi natin gamitin ang tigre para lunukin ang lobo? Meron pala nito. Pumunta ka sa bahay ng Wang. Sabihin mo sa kanila,
Tia. Ano ito? Bakit ang lakas nito? Ito ay gamit ng Diyos na ibinigay kay ina para sa mga Masasamang tao na walang konsensya. Kahit hindi ko anak si Zicheng, dugo pa rin siya ng pamilyahan. Sa nakaraang buhay, gumawa ako ng mga kasuklam-suklam na bagay. pero iniligtas pa rin ako ni Zicheng. Halika, lumapit ka. Zicheng, gusto mo bang tawagin akong ina? Tia. Es apuso ni Zicheng. Ikaw ang aking tunay na ina. Mabuting bata. Ngayon, lumuhod ka at magmano ng 3 beses kay ina. Mula ngayon, tayo ay tunay na mag-ina. Ina. Mabuting bata. Ziyuan, asawa. Kuya. Noong nakaraang buhay, si Ziyuan. Ay namatay sa kanyang higaan. Ina. Ako. Parang. Hindi na makakayanan. Xiaoxia, Nandito ako. huwag mo akong bantayan. Taong walang kwenta. Ina. Humanap ka ng mabuting pamilya. Ziyuan, huwag kang mamatay. Ziyuan, gumising ka, Ziyuan. Asawa, huwag mo akong iwan. Ina. Kilala mo ang Diyos, tulungan mo si Ziyuan. Diyos, binibinig siya o tao. Binibinig siya o tao. Host, ang panganay mong anak ay nawalan lamang ng malay dahil sa lagnat. Kailangan ng gamot na pampababa ng lagnat at pamatay ng impeksyon. Kung hindi, wala na siyang pag-asa. Mabuti naman, binibinig siya o tao. Ano ba yun? Saan makakabili ng gamot para sa pamamaga at lagnat? Ang gamot ay mabibili sa mall ng Peach Blossom Resort, basta may pera ka. Binibinig siya o tao. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho sa resort. Huwag kang mag-alala, buhay pa si Ziyuan. Sandali lang inay, babalik ako agad. Naku po. Ang lala naman nito. Tapos na ang trabaho ngayon, may 20 minuto ka. Libreng oras. Binibinig siya o tao. Gusto kong bumili ng gamot para sa anak ko. Pwede bang makuha ko na ang sahod ko ngayon? Siege, Host. Wow, Ito pala ang pera, ang kulay-kulay. Pwede kang bumili ng gamot. Sumakay ka ng tourbus papunta sa mall. Bilis, sumakay na. Sus Mariosep, Hiya, hindi kita kilala, taga saan ka? ngayon lang ako dumating, galing ako sa Dasheng. Ako si Meng Tian, galing ako sa Great Queen. Ikinagagalak kitang makilala. Huwag kang matakot, Hiya. Magaling akong magmaniho. Narating na natin ang mall, mga bababa sa mall, maghanda na. General Meng, saan po ang botika? Nasa first floor ng mall ang botika, pero ubusan ang gamot. Kapag nahuli ka, wala nang matitira. Salamat kuya. Umusog kayong lahat. Ang hari ang mauuna. Alam nyo ba ang batas? Suwansang, pulubi ka lang, ang lakas ng loob mo. Ako ang dakilang emperador. Pumila ka. Grabe ang demand sa gamot na ito, pati emperador lumabas na. Paano ako makakakuha nito? Ying, noong nakaraan, inubos mo ang lahat ng gamot sa pamamaga at lagnat. Namatay ang 12 ng sundalo sa border dahil walang gamot. Ano? Ang mga sundalo ng Great King ay nangangailangan ng gamot. Ayaw mo? Tayo na lang ang maglaban. Walang kwenta ang away ninyo. Isa na lang ang gamot. Isa na lang ang natitira. Pag-usapan ninyo kung kanino ito mapupunta. Bilis.
Diyos ko, isa na lang ang natira. Ito na lang ang pag-asa ni Ziyuan. Lalaban ako. Diyos ko, iligtas mo ang aking kahabag-habag na anak. Hiya, ano ang ginangyari? Mga emperador, pakiusap. Ibigay ninyo sa akin ang gamot na iyan. Walang makain dahil sa kalamidad. Ang tangang anak ko ay naghiwa ng kanyang laman para pakainin ako. Ngayon, lagnat na lagnat siya at halos mabulok na ang mga sugat. Mukhang malapit na talaga. May ganito palang totoong mabait na tao. Pulubi. Ito na lang ang gamot para sa kapatid kong babae. Anong masasabi mo? Ikaw lang ba ang may malambot na puso? Ying? Ang lahat ng sinisikatan ng araw at buwan, mga sakop ng aking Ming, ako ang emperador. Hindi ako papahuli ayo. Kapatid, itong gamot sa'yo na. Salamat sa inyong dalawang emperador. Naku, maraming salamat. Ako si Tenuero, sa susunod na buhay. Magiging baka o kabayo ako para maglingkod sa inyo. Kunin mo na ang gamot, iligtas mo ang anak mo. CJ, Isang boat ng Nudin, isang pakete ng Gauze, cotton buds, itong gamot. Isang tableta bawat araw, lahat-lahat 6 na piso at 30 sentimo. CJ, Suplimontak. may natira pang pera. Ibibili ko na lang ito ng bigas. Ngayong gabi, makakakain na ng lugaw ang mga bata. Salamat, Dok. Maraming salamat. Mga anak, bumalik na si Inay. Bumalik na si Inay, galing sa langit si Inay. Inay, anong sabi ng Diyos, si asawa ko? Painumin mo si Ziyuan ng gamot na ito. Pag inom niyan, lalagnat niya, kumuha ka ng tubig. Zicheng, gamutin mo ang kuya mo. Ziege. Siya Oksya, ito, pakuluan mo, dapat malapot. Inay, ito, bigas na puti. Bigas na puti. Bigas na puti. Diyos ko. Totoong bigas na puti inay, ngayong panahon, sa ating bayan. Sino ba ang may ganitong mamahaling bagay? Nagtratrabaho sa langit, may libre pa? Tangang bata, masakit ang tiyan mo kapag kinain mo ng hilaw. Mamaya pakukuluan natin, busog ka. Gatam si Euro. Mamaya pakukuluan natin ang lugaw para kay Yuru, sige. Inay, magpapakulo na ako. Bumaba na ang lagnat. Pero bakit hindi pa nagigising si Ziyuan? Inay, 3 o 4 na araw nang hindi kumakain si kuya. May tira pa sa plato ko. Backup wede munang pakainin si kuya. Ikaw talaga, pakainin mo na lang ako. Inay, kailangan mo pang magtrabaho. Kainin mo na lang ang sa akin. Hindi naging mabuti si Yuraw, hindi niya inilaan para sa kuya. Ina, Azava, Ziyuan, kamusta ka na? Kuya. Kuya, nagising ka na. Umalis ka. Ina, ako. Azava, Xiaoxia. Halikak siya Oksya, pakainin mo ang kuya. Ito. Paano may bigas dito? Ina, ano ang kakainin Montag? Ikaw na batang ito, nakikialam ka na sa ina mo. Ang langit ang nagbibigay ng pagkain. Ina, saan galing ang bigas na ito? Nanghiram ka na naman ba kay Laowang? Ang ating pamilya. May pambayad pa ba tayo? Naalala ko tuloy dahil sa kuya. Malapit na ang araw. Nahihingi ng pera sila Owang, 6 na araw na lang. Kailangan natin kumita ng pera para maprotektahan si Oksya. Kuya, galing ito sa langit, hindi nang hiram si ina. Langit. Pangalawa, ano ba ang sinasabi mo?
Hindi nagsisinungaling si pangalawa. Ziyuan, magpagaling ka, huwag kang mag-alala. Zicheng, patayin ang ilaw, bukas umaga. Pupunta pa si ina sa langit para magtrabaho. Chen Lao Yun, hindi Montag ako niloloko? Talagang may mantika sa bahay ni Chanuero? Hindi lang mantika, may pagkain patulad sa mga kwento. Nakita ka o mismo. Ang babaeng iyon ay kakaiba ngayon. AME, akala mo ba gusto kitang tawagin? Kung may magandang bagay, bakit mo ko iniisip? Yung panganay ng pamilyahan. Dati ay marunong ng martial arts. Yung panganay ng Han, nag-alay ng laman para sa ina. Halos hindi na mabuhay. Natatakot ka pa sa kanya? Ina, pakiramdam ko, lumakas ako. Bukas, maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Hindi ko hahayaang maghirap ka. Ang gamot mula sa langit ay napakagaling, ang sugat ni kuya. Nawala na ang nana. Kalokohan, gumaling lang kaunti ay nagyayabang na. Magpahinga ka, mas mahalaga ang kalusugan mo. Malapit na ang oras, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Kayo, Manatili lang kayo sa bahay. Ito. Ina, Kuya, zanay ka na lang. Sinabi ko na sa'yo, ina, nagtatrabaho sa langit. Tara, kain tayo. Hindi ba niyo napapansin, nagbago si ina? si Auxia, paano mo nasasabi yan tungkol kay ina? Nagbago si ina para sa mabuti. Kagabi, natulog siyang gutom. Dati, kapag may pagkain, unahin niya ang sarili. Noong nakaraan, nahilo si ina sa gutom. Sabi pa niya, buhay pa ako, buti na lang. Sabi pa niya, kuya, buhay ka rin. Tapos, dinala siya ng mga diwata. Bumalik siya na may daladalang magagandang bagay, kagabi. May dala pa siyang gamot mula sa langit para sa'yo. Tiyak na nagpakita ang mga ninuno ng pamilyahan. Ayaw nilang makita tayong naghihirap. Han Ziyuan, nagpapasalamat sa mga ninuno ng pamilyahan. Xian Yuero, lumabas ka. Zicheng, humanda. Nasaan ang babaeng Chanuero? Huwag mong insultuhin ang aking ina. Oh, may pagkain pala talaga. May utang sa akin. Tapos dito kayo nagpapakasasa? Akala kitaan niyo mabait ako? Sugot. Huwag niyo akong subukan. Kahapon, halos mamatay na kayo, yan ay huling sigla. Zugot. Ang araw ay sumisikat sa bundok. Ang talon ay bumabagsak mula sa langit. Parang galing sa kalangitan. Ang sarap. Ingat, ingat. Salamat. Walang anuman. Ako si Libay, ang aking pangalan ay Taybay, Binibini. Ano ang tawag es ayo? Ako si Tayenueru. Narinig ko kay Wang na binanggit kanya. Galing ka es Dasheng. DIBA? Ito ay panahon ng tagutom. Ngayon, kinain na ang balat ng puno, nagkakainuhan na ang mga tao. kuya, pwedeng tingnan mo itong mahal kong bagay? Ito, Hindi na ito gumagana. Naubusan na ito ng kuryente. May charging port sa tool room, pack full charge na, gog na yulit, yen. naiintindihan ko na, salamat po. Naabala ka na masasamang tao. Malalim ang sugat mo. Malaki ang galit mo sa kanya? Ang taong yon, pinilit akong ipagbili ang mga anak ko, at ang buong pamilya ko ay namatay ng malungkot. Halika, turuan kita ng ilang mga diskarte. Sapat na para sa iyong pagtatanggol sa sarili. Paano ko ito matututunan? Bakit hindi? Tuturuan kita ng personal, halika. Ang araw sa kalangitan, nagbibigay liwanag upang maglingkod sa mabuting Panginoon, ang galit na mandirigma. Ang malakas na hangin, sana'y may espada akong pumutol sa malalaking pating sa dagat.
Ginoo, hindi talaga ako bagay dito. May pag-asa ka pa. Mas mabilis kang matuto kaysa kay Sushi. Mas madali kang turuan. Sapat na ang mga diskarteng ito para sa iyo sa mga mahirap na panahon. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay. Hindi tama ito. Bakit ganito ang pakiramdam ng aking dibdib? Hindi, kailangan kong bumalik at tingnan. Naku. Zicheng. Zicheng, Inay, dumating sila Owang para maningil ng utang. may ilang araw pa sana bago ang takbo ng panahon. Hayop na lawang ito. Ngayon mas dumating bago yung hayop. Tiyak na si Chen Sandong ang may pakana nito. Halika. Inay, nasa labas pa si kuya at si ate. Huwag kang mag-alala, humiga ka, ako na ang bahala. Si Oxia Yuru. Inay, Tianyuero, sa wakas ay lumabas ka rin. Mabuti, ang 5 tael na utang mo sa akin, hindi mo na kailangang bayaran. Ang iyong anak na babae at manugang na babae na lang ang kapalit. Inay, Ang babaeng ito ay makinis ang balat. Hayaan mo muna akong mag-enjoy. Inay, tulungan mo si Inay. Mga hayop kayo ngayon. Hindi ko hahayaang magtiin nila si Oxia. Ano ba yan? May daladalang panggatong. Sinong tinatakot mo? Zugurin Nuozia. Inay, ayos ka lang ba? Pakawalan mo ang aking 2 anak. Tianyuero, utang ay bayaran. Kung magiging matigas ka sa akin, hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa otoridad? Ziwan, putulin mo ang isa ng kaina. Ziwan, putulin mo ang isa ng kaina. Laowang, huwag kang matakot sa kanya. Nananakot lang yan. Inay, natatakot ako. Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya ngayon din. Sa loob ng 5 araw, babayaran ko ang utang mo. Pakawalan mo ang aking anak ngayon. Tianyuero, kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya ngayon din. Pakawalan mo ang tao. Chen Laoyin, pakawalan mo siya ngayon din. Walang hiya ka. Yuru, Ina, ayos ka lang. Layas, Ina, akala ko hindi na kita makikita ulit. Ayos ka lang. Ina, kailan ka natuto ng martial arts? Parang ang pakiramdam ko. Mas magaling ka pa kay Tito Shenhao. Ina, nasa Celestial Realm ako. At nakilala ko ang isang Diyos na si Lita Ibay. Siya ang nagturo sa akin, hindi ko inakalang ganito ka-epektibo. Ina, tunay na Diyos ang nakilala mo. Ina, kailan mo ako matuturuan? turuan mo muna ako. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Sige, sige, pagbalik ko sa Celestial Realm. At pumayag ang Diyos, ituturo ko lahat sa inyo. Ina, yung 5 tael na pilak. 5 tael na pilak, makakabayad ako, may dinadala ka ngayon. Huwag kang mag-alala. Ziwan si Cheng. Magpakabait kayo sa bahay. Alagaan ninyo si Xiaoro at Yuxia ang pera. Ako na ang bahala. Hindi ko hayaang maghirap ka mag-isa. Pupunta ako sa bundok para sumuwerte. Baka makahuli ng mga ligaw na manok o kuneho. Kuya, sasama ako. Mas marami tayong lakas. Tara, Kuya, ang galing mo, kapalit ng kunihong ito. May pera na tayo. ganito. Hindi na mahihirapan si Ina. Sino? Kayong 2 paslit, matibay ang buhay nyo. Hindi pa kayo namamatay sa gutom. Ay kay MO, akin yan. Zicheng tayo na. Ang lolo mo ay kausap ka. Pingi ka, Bea? Anong lolo? Noong pumunta si Ina sa inyo para humingi ng pagkain, pinutol nyo na ang relasyon natin. Ang kuneho, amin yan. SA inyo? Biro Montag? May pana NG ang kansiyan yung kuneho. Baigay MO. Putangina Montag. Ikaf. Zicheng. Kuya. Diyan, hayop ka, hindi ka tao. Pamangkin mo ang kuya ko, lalabanan kita. Hintayin nyo, pagdilim sa bundok. Lalabas na ang mga lobo, ang laman nyo. Sapat pa busugin sila, pamangkin nyo ang kuya ko. Valang puso kayo, Apo. Han ang apelido niya, diyan naman ako. Anong koneksyon niya sa akin? Parang gutom na multo. Palaging nandiyan. Gusto lang akong pagkamalan. Mabuti pa ngang mamatay. Para hindi na ako mainis. Kuya, gumising ka kuya. Binibining Xiao Tao. Kailan ang sahod ngayong buwan? Bukas na ang katapusan ng buwan, araw ng sahod. Ang sahod ay darating eksakto sa 9 ng umaga bukas. Talaga?
Pero, hindi pa naman ako nakakumpleto ng isang buwan, pwede ba yun? Siyempre naman, bayad sa araw na pinagtrabahuhan mo, walang bawas. Ang ganda naman. Tapos ka na ba, ate? Ek, ano ba yung ginagawa mo? Lahat ito ay expired na, itatapon lang naman. Kukunin ko na lang para sa sarili ko. Pwede pala yun? Kahit expired na, maayos pa naman ito, kumuha ka rin. Hati-hati tao. Malapit ng gabi, baka may nangyari na sa asawa ko at kay Bunso. Siya Oxia, tingnan mo. Anong dala ko para sa iyo? Nanay, dumating ka rin. Ano ba yung nagmamadali ka? Nasaan si Yuan? Nanay, pumunta sina asawa at Bunso sa bundok para mangaso at kumita. Hanggang ngayon, wala pa sila. Ano? Pumunta sila sa bundok? Mga walang hiya. Nanay, sasama ko sa iyo. Dito ka na lang, hahanapin ko si Liu Shenhao. Marunong siyang martial arts. Si Yuan. Zicheng, Si Cheng, Ziwan, kapatid na Yueru, ano yung hawak mo? Ang lakas ng ilaw? hindi ko rin alam. Galing ito sa pamilya Han, baka. Bigay ng isang mahalagang tao sa amo. Puno ng mababangis na hayop ang bundok, paano kung? May nangyari sa dalawang bata, paano na ako mabubuhay? Kapatid na Yueru, huwag kang mag-alala. Tingnan natin sa loob. Kuya, gumising ka na. Kuya, lobo. Dumating na ang lobo. Kuya. Bilis. huwag magmadali. Huwag kang gagalaw. Tapos na. Makakain na tayo. Si Cheng, Si Cheng, anak, Inay, umalis ka. kayong dalawa ang anak ko, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Inay. Inay, Ginusto mo yan. Sinabihan ko kayo huwag lalabas, nabaliw ako sa takot. inay, nagkamali kami. Yueru, buti na lang ligtas ang mga bata. Yueru, ito. Tumayo ka at magpasalamat sa nagligtas sa iyo. Inay, sila lolo at tiyuhin, hindi lang, kinuhanan kami ng kuneho, tinalian kami, at pinakain sa lobo. Ziwan si Cheng. Kunin ang lubid at timba, sumama kayo sa akin sa Chanja Village, tara na. Ang sarap, tatay. Masarap, ang sarap, huwag itapon ang buto, gawin nating sabaw. Ziga, Chen Danyu. Lumabas kayong mag-ama. tatay. Dinala ni Yueru, galit na galit siya, baka. Nakain na ng lobo ang dalawang bata? Mga pabigat, mabuti na lang kung mamatay, pati ang maldita. Magrereklamo pa, walang hiya. Kunin ang pamalo, labas tayo. Hayop ka, sinira mo ang pinto ko, papatayin kita. Hayop ka, binuhusan mo ng dumi ang tatay mo. Sumpahin ka. Hindi ba't matagal na tayong walang koneksyon, pamilya tayan? Tatay. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkain, tatay. Sa panahon ng tagutom, kahit butas ng daga walang makuhang pagkain. Wala kaming maibigay sa iyo. Noong nasa pamilyahan ako, buwan-buwan akong nagpapadala ng pera. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Pwe. Ang babaeng na pangasawa, paang tubig na nabuhos, ang bigas ng pamilya tiyan. Para sa mga anak ko, kung hindi ka alis, maniniwala ka bang babasagin ko ang ulo mo? Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya tiyan. Mamatay ka sa labas. At huwag ka nang bumalik. Itinali ninyo ang anak ko sa puno at muntik ninyo siyang patayin. Sa pagkakataong ito, kahit mawala pa ang buhay ko, ipaglalaban ko sila. Patayin ang apoy. Januero, naglakas loob kang sunugin ang bahay namin. Maniniwala ka bang susunugin ko itong kubong ito? Matulog kayo sa labas. Kung hindi ninyo kami pabubuhayin, edi lahat tayo mamatay. Sakto namang bulag ang langit at gutumin tayong lahat. Edi sabay-sabay tayong pumanaw, mas masaya sa impyerno.
Naku, totoong nasusunog na. Isang hampas para sa pagtali mo sa anak ko. Isang hampas para sa paghampas mo sa binti ko. Sian Yuero, Val Anggiak ha. Kapatid mo siya sa dugo. Katarantaduhan, wala akong ganyang kapatid na puro pagsasamantala. Mula nang itaboy ninyo ako sa Tayan family. Wala na akong pamilya, noong nasa Han family pa ako. Marami akong naibigay na pera sa inyo. Ano ang kapalit? Kapalit ay puro hampas at mura at ang pagtali sa anak ko. Hindi kayo tao, kayo ay mga halimaw na nakabalot ng balat ng tao. Sa hinaharap, kung sino man ang mang-api sa amin na mag-ina, ipaglalaban ko ang buhay ko. Tara na. Inay, kasalanan ko na wala ang kuneho. Nawala rin ang 5 tael na pilak. Ako na ang bahala sa pera. Huwag na kayong mag-alala. Inay, paano pa kaya ito? Inay, ang sarap ng lugaw na ito. Kung mabebenta ang dekalidad na bigas sa mall, malaki ang kikitain natin. Pumunta kayo sa bayan at alamin. Magkano ang presyo ng dekalidad na bigas ngayon? Inay, pupunta na kami ngayon. Ate Wang, Nakuha ko na ang sahod ko, 30 piso. may gutom sa amin na isip kong bumili ng dekalidad na bigas sa mall at ibenta sa bayan. Para kumita ng pera. Hiya. Matalino ka, pero hindi pwedeng pansarili lang. Dapat may pangmatagalang plano. May college entrance exam BA Dayan. Young civil service exam. Meron, noon ang Han family ay naging prominent. Dahil sa isang successful examinee. Kung mapapaaral ko ang panganay at pangalawa kong anak. Lahat kayo mag-aral para sa eksaminasyon. Sa hinaharap, mas yayaman pa tayo kaysa sa pamilyahan. Tingnan mo, sina Libay at Soshi. Mga dakilang manunulat sila. Si Libay, hindi ba't noong nakaraan ay tinuruan ka pa niyang magsabong? Dalhin mo ang kanilang mga tula para sa iyong mga anak. At turuan mo silang tularan. Nanay, nakauwi ka na. Ano nang ginagawa ninyo? Nanay, natakpan ko na ang butas sa bubong. Pagod na pagod ka sa pagtatrabaho para sa pamilya, kami naman. Hindi pwedeng puro kain lang. Nanay, nagtanong kami sa bayan, ang mamahaling bigas sa maraming tindahan. Naubos na. Ngayon, ang mamahaling bigas ay nakakahalaga ng 300 piso bawat kilo. Ang ganda. 30 piso, makakabili tayo ng mahigit 10 kilong bigas sa palengke. Halos katumbas ng 7 tael na pilak. Tara, sumama kayo sa nanay sa loob ngayon. May dala akong saging para sa inyo. Tara na. Nanay, yung mahigit 10 kilong bigas na benta ng 7 tael na pilak. Mabuti. Pag nabayaran na ni nanay yung 5 tael na utang, yung natira, itatabi ko para pagdating ng tagsibol, ipapasok ko kayo sa paaralan. Nanay, hindi talaga ako para sa pag-aaral. Sa pamilyahan, ang tagal kong nag-aral. Ni hindi man lang ako nakalapit sa pagiging siyukay. Ziyuan, hindi kita pipilitin pero kailangan mong maintindihan. Kailangan ng tao ng hanap buhay para mabuhay ng maayos. Nanay, naiintindihan ko. Zicheng, ikaw. Nanay, gusto kong mag-aral, gusto kong pumasa sa eksaminasyon para maipagmalaki mo ako. Mabuti, may pangarap ka. Nanay, gusto ko rin pumasok sa paaralan. Gusto ko rin. Mabuti, paglaki mo Yuru. Titiyakin kong ipapasok kita sa paaralan tayo. Gagawin kita isang batang dalagang marunong, ayos ba? Ayos. Mahal, anong nangyari? Vala. Eto lang tong nasa tiyan ko, nagpapakulo. Anak, lumalaki na ang tiyan ng asawa mo. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Mahal, samahan kitang pumasok sa kwarto. 8. Tulungan din kita. Hindi pwedeng puro benta ng mamahaling bigas ang ating gawin. Baka matarget pa ako at magkaroon ng problema. Sana may isang bagay na panghabang buhay na solusyon. Malapit ng mga anak ang anak ni Xiaoxia. Kailangan kong mag-ipon para makapagpatayo ng matibay na bahay. Diyos ko, Ang liit ng package, 8 ang presyo. Pang ilang sako na ng bigas yan, nanluloko ba? Ano to, ang liwanag? kitang-kita pa ang mukha mo. Ha? Ang patatas na to, talagang 2,000 kilo bawat ektarya? Ito na. Akin na lahat. 2. Sa ganitong himala, ang mga mamamayan ng Kin. Wala nang gutom. 2,000 kilo. Ano nang milagrong to? Huwag kayong magsisiksikan. Mura lang ang patatas.
30 sentimo bawat kilo, marami pa. May bago ulit bukas. Pumila kayo ng maayos, isa-isa. Paano itanim tong hiyas na to? Madali. Pag may sobra, itabi mo lang at magwusbong yan. Itanim mo lang sa lupa. Ang taas ng ani nito. Kung itatanim sa bukid, di na tayo magugutom. Gusto ko. Gano karami? Ay, hindi. Nasa bigas lang ang bukong sweldo namin. Ne. Ano NG problema? Bakit ang lungkot? Wala akong pera. Gusto kong kumita para makabili ng patatas na itanim. Ate Wang, pinadala ka ba para maglinis ng damuhan? Hindi, nagkakalkal lang ng basura. Tingnan Montag. Lahat ng bote to, nakolekta ko lang. Kulang ka sa pera. Samahan mo akong magkalkal. Hito para SAyo. Ang daming kayamanan sa tourist spot na to. Kahit basura, pinagkakakitaan. Don. Tara! Okay na to, Ate Wang. Ipabenta muna natin to para makabili ng patatas na itanim. Ang sipag mo pala. Wala maraming bibig sa bahay. Buntis na naman ang manugang ko. Kailangan kong kumayod para sa kanila. Magiging lola ka na. Magiging lola ka na. Congratulations. Nasa 30 na ako. Sa amin, late na to para maging lola. 30 anyos na at lola na. Tulungan mo ako. 35 anyos na ako. Hindi ko alam kung nasaan ang aking magiging kasintahan. Ang galing ng tourist spot. May mga NEC pa. Live na pagpupush na magpakasal at magkaanak. Tama. Hanggang sa tourist spot na ang pagpupush na magkaanak, grabe, sobrang grabe. 35 anyos na ang babaeng ito. Mukha siyang 18. Inga, marami na akong nakita na turista dito sa tourist spot. Ang tawag nila sa kanila ay 3 hindi nakabataan, hindi magpakasal, hindi magkaanak, hindi bumili ng bahay. Parang mga Diyos ang buhay, hindi tulad natin. Masyado lang tayong maagang nagpakasal. Ang ganda ng buhay nila, ang gaan at ang saya. gatas. Ito, dalhin mo na pauwi. Mabuti ito para sa buntis at bata. Et ito. Ano ito, stick, fried chicken. Hindi rin kinuha ng turista, bigyan kita ng konti. Hindi ka alam, manok naman ito. Ano kinalaman nito sa mais na stick? Ate Wang, maraming salamat talaga. Halika, anak, tingnan ninyo kung ano ang masarap na dala ko. Tingnan. Nanay, ano itong napakasarap na pagkain? Bakit ang bango? Ito ay tinatawag na stick fried chicken, bihira ito sa langit, halika. Tikman ninyo, halika. Nanay, kayo muna. Nanay, ang sarap nitong manok, malutong at mabango. May tamis pa. Dahan-dahan, baka mabilaukan, halika, inumin mo ito. Maganda ito, tawag dito ay gatas, buntis ka. Mabuti ito para sa iyong anak. Nanay, ang tamis talaga. Ang sarap. Nanay, gusto ko rin. Inumin ninyo ito, pareho lang ang sarap. Zicheng. Ziwan, Nanay, Tikman. Gusto pa kong masarap. CJ, lalagyan kita, nanay. Gusto ka rin. Halika. Kumusta? Busog na ba kayo?
Busog na. Busog na tayo, matulog na tayo ng maaga ngayon. Bukas pagbalik ni inay mula sa trabaho. Si Cheng. Sumama ka kay inay sa bukid. Hukayin natin ang mga iyon. Sige, halika, kunin mo ito. Nakaturo pa itaas ang mata. Halika. Xian Yueru. Nalimas ang bahay ko ng mga takas. Walang natira. Binulag mo pa ako sa isang mata. Ikaw pa ang maganda ang lagay. Nagtanim ka pa ng pagkain. Mainte ka. Hindi kita pahihirapan. Inay, talaga bang makakain yon? Tulad ng sinabi mo, 1 ektarya, kayang magtanim ng libu-libong kilo. Parang panaginip lang ang pakinggan. Siyempre naman. May natira tayong hindi pa sumisibol mamayang gabi. Tikman natin itong magandang bagay, halika. Ang bango. Medyo mabango. Di ba? Ang sarap talaga. Mga kababayan, gutom na ako. May pagkain ang pamilya ni Chanyuero. Puntahan ninyo at humingi. Toto. Hindi kita niloloko. Kung sinungaling ako, wala sanang butas ang puwet ng anak kong lalaki. Chen Laoyin, ipinagbili mo na ang asawa mo para sa pera. Sino pa ang mag-anak para sa iyo? Ano ba Chen Lao Yun? Gusto mo takpeng manapak? Nga Chen Laoyin, ano na namang masamang balak mo? Mainte kayo. Mga kababayan, ako si Chen Xiang Dong dati. Hindi naman ako masama sa inyo, kung hindi lang, si Chanyuero ang babaeng sumira sa akin. Hindi ako dapat naging ganito. Talagang deserve mo ito. Tara, tara na. Tingnan natin sa sirasirang bahay na iyon. Nandiyan ang pamilya nila, kumakain ng masarap. Gutom naman tayo, tara na, tingnan natin. Baka zakali. Dibia? Gustong kumain. Sumama kayo, halika, tara na, tingnan natin. Namoy Montag BA? Kumusta? Mabango BA. Ang bango talaga. Naamoy ko, ang bango talaga nito. Parang galing sa bahay ng mga han. Gutom na ako, tubig sa balat ng puno, hindi nakakabusog. Parang may apoy sa tiyan ko. Ang bango. Nakamamatay talaga. Ang bango. Kaya. Tingnan natin. Isang tingin lang. Tanungin natin, ano ba yan? Oo. Tara na. Puntahan natin, tara, ta. Ang bango talaga. Nanay, ang sarap. Masarap ba? Oo, masarap. Nandito lahat. Naku, sa ganitong pagkakataon, sa amin lang may pagkain. Gutom na gutom ang mga kababayan. Kung magkagulo, hindi natin kakayanin. Kailangang maayos ang paghawak. Halika. Tara, kain tayo. Ito ay patatas, halika. May pagkain na. Bigyan mo rin AKO. Malambot at malagkit. Kakaiba, kalahati pa lang kinain ko. Ang sarap talaga. Nawala agad ang pangangatog at hirap sa paghinga ko. Nakakabusog talaga. Hindi lang nakakabusog, madali itong alagaan, itanim mo lang sa lupa. 1 ektarya ay makakapag-ani ng libu-libong kilo. Ano, libu-libong kilo. Imposible, ilang henerasyon na tayong nagbubungkal sa lupa. Kailan pa tayo nakakita ng ganyan? Tama ang sinasabi mo. Ako, naitanim ko na ito, hintayin na lang natin ang ani. Maniwala kayo sa akin, kunin niyo na ang mga binhi at itanim niyo. Malalampasan natin ito, may pag-asa na. Yuwaru. Hindi kami naniniwala sa iyo. Gutom na kami, hindi na makalakad. Paano kung? Sayang lang ang pagod. Nga, kung maubos ang lakas natin. Talagang mamamatay na lang tayo. Yueru, itatanim ka o. Kuya Shen, Mamamatay ka rin naman. Magtanim, may isa PA. Kung hindi magtanim, hintayin mo na lang ang kamatayan. O, may bunto ka. Tapos siya, kung hindi tayo, hintayin mo lang ang kakayan. Mas mabuting sumugal kaysa mamatay sa gutom. Yuero, bigyan mo rin ako ng binhi. Isama mo ako, magtatanim din ako. Huwag mamadali, lahat may parte, mga tanga.
Huwag kayong maloko ng babaeng ito, mga kababayan. Huwag kayong padala sa paluloko ng babaeng ito. Bakit ba biglang pumunta sa bahay natin ang mga taga rito? Ikaw na naman. Masyado ka nang binigyan ng mata. Ano, takot ka bang malaman ng lahat? Nanant adaya ka? Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan, itong mga putik na ito ay magiging ginto. Panaginip lang, kahit magtanim kayo, sayang lang ang pagod. Pagdating ng panahon, iyak kayo, at hindi nyo makikita ang puntod mo. Igilan mo ang kakabulok mong salita. Wala kang karapatang makialam sa aming mga desisyon. Pwey! Emga tangga. Hihintayin ka o. Tingnan natin kung anong itatanim ninyo. Umalis ka na. Kung hindi ka alis, papatayin kita. Hintayin Montag. Tingnan ninyo, ito ay patatas na may usbong, dalhin ninyo. Putulin ang bahaging may usbong at itanim sa lupa. Tandaan, dapat nakataas ang usbong. Mayroon na rin ako. Mabuti, may binhina. Tandaan ninyong lahat, hindi dapat kainin ang patatas na may usbong. Itanim lang sa lupa. Inay, malinaw na si Matandang Chen ang may pakana nito. Papatayin ko siya. Huwag kang padalos-dalos. Kahit na ngayon ay wala na siyang makain. Pero may koneksyon siya sa alkalde. Kaya huwag muna tayo kikilos hanggat hindi pa talaga kailangan. Inay, ang langaw na ito ay hindi naman nakakagat, nakakainis lang. Hindi natin alam kung hanggang kailan niya tayo pahihirapan. Hindi pa dumarating ang panahon ng pagganti. Sa mga susunod na araw, mag-ingat kayo sa bahay at sa bukid. CJ, Ate Yueru. Ipaalam mo sa lahat, malapit na ang Golden Week, may gabi tayong aktibidad. Lahat mag-overtime ng 5 araw, hanggang alas 9 ng gabi. Ang late, alas 9. Huwag kang mag-alala, may libreng hapunan sa overtime, at saka, bawat isa ay makakatanggap ng karagdagang allowance na 50 piso bawat araw. Ang allowance ay ibibigay sa parehong araw. Ang ganda nito, may pagkain at pera pa. Tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 5 araw. 250 piso, mas malaki pa ito sa isang buwan kong sahod. Oo, pero maraming Ate Yueru. Kaya Montag yan, laban lang. Pag nakuha ko na ang pera, ibibigay ko sa mga bata. Bibili ako ng pagkain sa mall. Ang galing naman nito. O yate. Ate Wang, bakit ka nagpalit ngayon? Si Amy at Ibay ang nagmamaneho. Day off na yon and I General Meng, SI Mrs. Tian. Parang hindi kayo nagtitiwala sa akin ah. Huwag kang mag-alala, ang galing magmaneho ni Amy at Ibay. Talagang napakagaling. Kapag hindi lasing si MR Taybay, syempre walang problema sa pagmamaneho. Naku, ang gagwapo ng mga NEC sa tourist spot. Modelong itsura talaga. Hoy, gwapo, pwedeng makahingi ng WeChat mo. WeChat? Ano yun? Ang galing Montag mag-acting, kuya. Na-reject ako. Narating na natin ang mall, kayo na bahala. Sale. Sale. Ice cream sale. 5 piso, 3 piraso. Ano to? Malamig at nakakapresko ang ice cream. Gusto ng mga bata at matanda. Halika. Subukan mo nga ito. Diyos ko po. 2 buwan na akong nasa ilalim ng araw. Ang init talaga dito. Dadalhin ko ito para subukan ng mga bata. Bigyan mo ako ng tig 5 piso. Nanay, gusto ko rin. Yuhu, kanin Montag yung sa akin. Puntas ako. Hindi pwede ang malamig. Salamat. Xiaoxia. Mahina ka, magpahinga ka na lang dyan. Ziwan, Zicheng. Pagkatapos kumain, maghukay na tayo, mag-ingat tayo. Huwag ninyong masira ang mga patatas, maging alerto. Walang dapat maiwan. CJ, Nanay, kinain ko yung ice cream ni Ete. Maghuhukay na ako ng patatas. Halika. Yuro, gamitin mo ito para maghukay. Talagang nagtatrabaho na. Hukayin ninyo yung gintong yaman na 1,000 kilo, bawat ektarya. Lumabas ka. Huwag kang nandito, nakakasira ka ng lupa ko. Tian Yueru, tangang babay. Panaginip lang niya, yang libo-libo. Walang makukuha duan. Sumpa, magpapalit ako ng apelyido.
Tingnan niyo. Sabi ka una, panloloko lang yan. Sayang ang oras. Wala talagang nahukay. Yung ilang ektarya natin, anihin na rin ilang araw. Hindi ba wala talaga? Mga tanga. Maniwala kayo sa babae? Kayo talaga. Loko-loko. Magugutom kayo. Ziyuan, Zicheng, huwag kayong matakot. Maghukay pa ng malalim. Inay. Meron. Nahukay. Nahukay talaga. Nahukay. Ito rin ang laki. Nayukay. Pati maliit kong pana may nahukay. Meron talaga. Diyos ko. Tingnan niyo. Sa liit na lugar, isang basket na. Kung lahat huhukayin, libo-libo, baka mas marami pa. Sige mga anak, uwi na tayo. Inay, Lulutuin ko yung mabangong patatas para sa inyo. tara na. Paano nangyari, tu? Nagtagumpay sila? Libo-libo kada ektarya? Kung ibibigay to sa magistrate, posible na makuha ang pwesto. Bukas, papakainin natin ang magistrate ng gintong patatas. Bakit nawawala ang isang sako ng binhi? Inay, Ziyuan, malaking problema. Mga pulis. Maraming pulis sa entrada ng baryo. Mukhang galit, hinahanap ka. ako, Inay, anong gagawin? huwag matakot. Ikaw si Tian Yuero? Tara, sumama ka sa amin sa munisipyo. Huwag niyo hulihin si Inay. Ziyuan, huwag matakot. Alagaan mo mga kapatid mo. Wala akong ginawang masama. Malapit na tumatapos. Tumahimik ka. Tara na. Inay. Inay, Zia yun. Siya ang nagtanim ng nakalalasong halaman. Nagdala ng kasawian sa inyo. Tian Yuero. Ang lakas ng loob mo. Bakit ka nagtanim ng nakalalasong bagay para makapanakit ng tao? Ikaw na naman pala, duwag. Kagalang-galang. Kagalang-galang, ang patatas ay walang lason sa sarili nito. Ang mga patatas na may usbong ang may lason pag kinain. Nagdudulot ng pagsusuka, pagtatay, at matinding sakit ng tiyan. Malala pa, maaaring ikamatay. Kagalang-galang, kagabi pumunta siya sa bahay ko at nagnakaw ng sako. Ng mga patatas na may usbong para itanim. Kagalang-galang, siya ang nagnakaw at unang nanakit. Nagkakala siya ng kasinungalingan, kagalang-galang. Hindi ko ibinigay, huwag kang makinig sa kanyang mga dahilan. Sinasabi mong walang lason ang patatas. May ebidensya ka ba? Lahat ng mga taga-nayon ay kumain ng inihaw na patatas na aking ibinigay at lahat sila ay maayos. Maaaring imbestigahan ito ng kagalang-galang. Talagang kayang mag-ani ng 1,000 kilo, bawat ektarya. Totoong-totoo, ang aking pamilya ay nakapag-ani na ng isang beses. Ang mga itinanim ng iba pang mga kababayan ay dapat na mahinog na sa mga susunod na araw. Puntahan Asurin. Zuzondin. Kagalang-galang, ang sinabi ni Tianyuero ay pawang katotohanan. Ay ikaw talaga, Chen Xiongdong. Hindi mo nakuha ang kredito. Nagkasala ka pa at nagsinungaling. Mga tauhan, dalhin niya at paluin ng 50 bises. Kumpiskahin ang ari-arian. Ipasok sa kaban ng bayan. Bilang babala, kahabagan po kagalang-galang. Yuero, dahil sa ating dating pagkakaibigan, tulungan mo ako. Magsalita ka para sa akin. Kasalanan mo ito lahat. Pakyos up. Karapat dapat. Ginang Tsian. Tumayo ka. Salamat po, kagalang-galang. Ang patatas na ito ay tunay na biyaya ng langit. Sa panahon ng tagutom na ito, kung maipapalaganap ito sa ating lalawigan, ako, bilang kinatawan ng mga mamamayan, ay humihiling sa inyo na ibahagi ang paraan ng pagtatanim. Kayo ay magiging isang buhay na santo. Noon pa man ay may chismis na si punong bayan tao ay korap at gumagawa ng illegal. At kasabwat ni Chen Xiangdong. Mukhang hindi rin naman. Bukas na sa amin. Nagpapakita sa mga babae lahat ng nilalaman. Ay, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Bumalik na. Inay. Inay, Nakarating ka rin, natakot ako ng husto. Wala namang problema. Kumusta? Hindi ka ba pinahirapan ng alkalde? Oo nga. Nga, nababaliw na kami sa pag-alala. Ayos ka lang, Ayos na. Tinanong lang ako ng alkalde tungkol sa pagtatanim ng patatas. Pagkatapos tanungin, wala namang problema, kaya pinauwi na ako. Ay, mabuti naman. Salamat sa Diyos, buti na lang at wala namang nangyari. Habang nandito ang lahat, may isang bagay akong gustong itanong sa inyo. Sa ngayon, saan pa sa atin ngayon ang may lupa? Na maaaring pagtayuan ng bahay? Gusto kong magpatayo ng bahay na may 4 na silid. Magkano kaya ang magagastos para dito? Magpapatayo ng bahay?
Yueru, magpapatayo ka ng bahay? Ang tinitirhan naming mag-anak, ilang taon na bang abandonado? Pasukan ng hangin at tagusan ng ulan. Hindi naman pwedeng palagi na lang tayong nagtitiis sa ganitong kalagayan. Kaya naisip kong maghanap ng lugar para makapagpatayo ng isang maayos na bahay na makakapagsilbing kanlungan. Kanong Pia, mabuti naman ang iyong hangarin. Yueru. Sa silangan, may bakanteng lupa doon. Sayang naman kung hindi gagamitin. Patayuan mo na ng bahay. Pwede bang gamitin ang lugar na iyon? Ano ba yan? Ikaw pa ba naman, na nag-ambag ng patatas? Isang bakanteng lupa lang. Sino pa ang maglalabas ng hirap sa iyo? Gamitin mo na lang. Tama ka diyan. Magpahinga ka muna, mukha kang pagod. Ito ang kahoy na gagamitin para sa bagong bahay natin. Hindi pwedeng pabayaang mabulok. May dala akong masarap para sa inyo. Inay, nakauwi ka na. Inay. Tapos na sa trabaho. Ziyuan, magpahinga ka muna, kain tayo. Inay, hindi na kailangan. Para kapag marami akong nagawa. Kaunti na lang ang gagawin ni Shen para hindi na siya mahirapan. Xiao Tao. Yung matulis na panghiwa ng sanga sa parke. Pwede bang hiramin? Yang Chen Sobe pwedeng hiramin, pero kailangang mag-apply muna. Ayos. Kapag meron nun, walang problema ang mga kahoy na ito. Kalahating araw lang tapos na. Naku. Unang araw ngayon ni Second Son sa paaralan, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kailangan kong sunduin siya at dalhin ang mga mansanas na ito. Para ibenta at kumita ng pera. Boss, dalawa po nito. Bakit nandito ang babaeng ito? Inay. Bakit ka nandito? Para sunduin ka at magbenta ng kaunti. Kamusta ang unang araw mo sa paaralan? Malupit ba ang guro? Mabait ba ang mga kaklase mo? Inuri ako ng guro dahil mabilis akong matuto. Mabuting bata. Pero sabi ng guro, maghanap daw kami ng mga tula para basahin. Pero, wala tayo nito sa bahay. Mga tula. Ako na ang bahala, halika. Kumain ka muna ng mansanas. Inay, ang laki nito, hindi ko kakainin. Kung ibebenta, siguradong malaki ang kikitain. Huwag kang mag-alala, marami pa ako nito. Tara na. Ang babaeng ito ang sumira sa buhay ko. Ikaw naman, lalong gumaganda ang buhay mo. Kahit mamatay ako, isasama ko ang buong pamilya mo sa hukay ko. Matandang walang kwenta, sinasayang ang pagkain. Kumakain ka? Kumakain ka? Ikaw ay Chun Lauin. Alis ka na. Ayaw ka namin dito sa bahay. Chen Lauin, libre ka lang kumain sa bahay namin. Akala mo ba madali akong apihin? Kapatid na Danyu, alam mo ba kung saan galing ang mga patatas na ito? Hindi ba't galing sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, kumakain ng masarap, at binibigyan lang tayo ng kaunti? Alam na natin yan. Ang mga usbong ng patatas na ito ay galing kay Chen Yuru. Iyong mabuting kapatid mo, mga kasinungalingan mo, ang babaeng si Chen Yuru. May ganun ba siyang kapangyarihan? Hindi ako naniniwala. Ngayon, siya ay napakasikat. Ang patatas, hindi na niya pinapansin. Araf-araf. Puting bigas at pinong harina ang kinain. Mga sariwang prutas bilang merienda. Malapit nang matapos ang malaking bahay niya. Sino ang sinasabi mo? Xian Yueru. Ate Ko. Ayoko talagang sabihin. Pero na yon. Nakita ko si Uncle Chan na nakahiga at naghihirap. Ayon naman, kumakain pa rin na walang kwentang pagkain na yan. Talagang nakakahabag. Siya, si Chen Yueru, yumaman na. Kumakain na masarap, umiinom na mamahalin. Sabihin mongga, paano niya nakakalimutan ng ganun ang sariling ama at kapatid? Mas malala pa sa pagpiga ng langis sa buto yan.
Mabuti ka, Xian Yueru. Ginawa mong ganyan ang tatay. Tapos ikaw, nagpapakasarap lang. Gulo. Mas mabuting magulo. Kung makakagulo dahil kay Xian Yueru. Tingnan natin kung may tatago mo pa yung kalokohan mong yan. Ziyuan, tingnan mo ang dala ni nanay. Anong kakaibang bagay to? Nanay, ano? Ano tong bakal na to? Nakakakilabot tingnan. Ito. Hiniram ko to sa langit, isang mahalagang bagay. Tinatawag na lagari, panoorin mo. Nanay. Ano? Anong ingay tu? Ano ba kayo, mga duwag? Tingnan ninyong mabuti. Nanay. Ang galing nito. 100 beses, hindi 1000 beses pa mas mabilis kaysa itak. Siyempre. Galing sa langit, hindi pangkaraniwan. Ang dali na. Subukan mo, Ziyuan. Kaya ko ba? Huwag kang duwag. Ano nang takot? Hawakan mo. Hindi mo ito. Alaynan. Nanay, walang hirap. Nahati agad. Ang galing, nanay. Mas mabilis na tayong makakapagtayo ng bagong bahay. Di na kailangang maghakot ng tubig tuwing umulan. Tira sa bagong bahay, malaking bagong bahay. Ang sariwa ng kamatis na binili ko sa supermarket. Ginawa kong sopas gaya ng turo ni Ate Wang, magugustuhan ng mga bata. Xian Yueru, lumabas ka. Tianda niyo, bakit nandito tong salot? Tianda niyo, anong kalokohan na naman to? Ipinadala ko na sa'yo. Dahil sa ginawa mo noong nakaraan. Na-stroke ang tatay, lumpo na. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ikaw na ang magpalaki at maglibing sa kanya. Matagal ko nang pinutol ang lahat ng ugnayan sa pamilya ninyong tiyan. Igilan mo ang kakulitan. Ama mo siya. Hindi mo siya pwedeng hindi alagaan. Naniniwala ka ba na kaya kong ipagsigawan sa buong baryo ang kasamaan mo? Lulunurin ka ng sismis na mga tao. Noong gusto ninyong patayin ako at muntik nang mamatay ang dalawa kong anak. Bakit hindi ninyo sinabing ama ko siya? Pag sinubukan mong iwan siya dito ngayon, susunugin ko ang bakuran ninyo at pupunuin ko ng dumi. Ang buong bahay ninyo. Kung gusto ninyong alagaan namin ang ama namin, pwede rin. 10 tael ng pila kada buwan at 20 kilo ng dekalidad na bigas. Mukhang mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa pader ng lungsod. Humingi ka ng humingi. Panaginip mo na lang yan. Kung ayaw mong magbigay, ikaw na ang bahala sa kanya. Xian Yueru, tanggapin mo man o hindi, wala kang choice. Ayon sa batas ng Sheng Dynasty, Xian Yueru, walang obligasyon na alagaan ang matanda, lalo na, may anak naman siyang katulad mo, hindi siya ang dapat na umako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Huwag mo akong takutin sa batas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mabubuwal ang ama ko. Siya ang dapat na umako. Utang niya? Yan. Hindi ginawa ng nanay ko yan. Kayong dalawa ang gumawa ng masama. Kaya nagalit ang langit at binigyan kayo ng parusa. Karapat-dapat lang sa inyo. Anak ka ng pating, anong pinagsasabi mo? Yan, Danyu. Magsumpa ka sa langit na hindi mo kami ng kapatid ko. Ibinabit sa puno. At hinayaang kainin kami ng lobo. Ako. Ginaba ka ulang yun para takutin kayo. Para matuto kayo, naiintindihan mo ba? Ang nagtali kay Ziwan Shicheng sa puno. Sila ang dalawa. Talagang walang konsensya. Grabe naman yun. Ibinabit sa bundok na may mga lobo, at tawag mo doon ay aral? Sa tingin ko, talagang may balak kayong pumatay para makuha ang ari-arian. Zinukabe ah? Bakit mo pinagtatanggol ang biyudang yon? Binigyan ka ba ng pabor na walang hiya na yon? Ikaw, Ano ba yan? Dalhin natin siya. Ayusin ko ang braso mo, pero kung ayaw mong sumama, hindi mo na makukuha pa yan. Dalhin na natin siya. Pakiusap, ayusin mo na ang braso ko. Walang kwentang ta. Nakakainis. Lahat kayo, tumutulong sa kanya. Tito Shenhao, ang galing ng mga galaw mo kanina. Kuya Shen, salamat sa tulong mo ngayon. Ngayon ay may malaking handaan sa bahay namin. Bakit hindi ka pumasok para kumain? Hindi na, Yueru. Ayaw na lang ang kumain habang mainit pa. Nga pala, yung bagong bahay mo,
Halos tapos na. Makakalipat ka na bago matapos ang buwan. Kuya Shen, maraming salamat sa tulong mo sa bahay. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Ang dami nito, yung kahoy. Si Ziwan ang pumutol nito. Nakatipid tayo ng malaki sa materyales. Pagkatapos ibigay ang bayad sa mga kapitbahay, sobra pa ito. Salamat sa tulong mo. Kung kami lang ang mag-ina, hindi namin ito magagawa. Kung hindi mo tatanggapin ang perang ito, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Hindi ako mapakali. Sige, hindi kita matatanggihan. Alis na ako. Tara, mga bata, pasok tayo at uminom ng sopas. Inay ay pupunta sa langit ngayong gabi, babalik lang sa oras ng hiyo. Mag-ingat kayo sa bahay. Isara ang pinto at matulog ng maaga. Sige, inay. Halika, halika. Ang ganda ng lugar na ito. Inom muna ako. Halika, tagay. Kain tayo. Ate Wang, bakit ang galing kumain ng mga tao dito? Ito ang pinakamasaganang lugar sa ating tourist spot. Tingnan mo, hindi nila naubos ang mga masasarap na pagkain. May isang lawa pa doon. Pagkatapos ng programa, pwede nating kunin ang mga natira. Sabi nila, magiging masaya ang Labor Day party ngayong gabi. Pero halos gabi na, madilim na. Paano na tayo mamaya? Ano ito? Mas maliwanag pa sa flashlight, ang galing nito. Ito ay solar light, hindi kailangan ng kuryente. Ilagay mo lang sa araw sa umaga, kusang mag-imbak ito. Ng liwanag ng araw. Pwede na itong gamitin sa gabi. Wow, saan makakabili nito? Magkano ba ito? Ete, ang kulit mo. Sa app na ito, mura lang. Yung pang-camping, ilang dang piso lang. Tingnan mo ito, 80 piso lang. Bigyan kita ng pera, bilhan mo ako. Gusto ko rin ng isa. Parang may mali sa utak nito. Hindi na kailangan ng ganyan, may cellphone kayo, pwede kayong bumili mismo. Hindi mo na kailangan bilhin sa akin. Ano ang cellphone? Mabuti, dumating na rin. Ako ay isang tao. Lumabas para maging baka at kabayo. 3,000 lang. Kung hindi gagawin, ano naman? Ano naman? Ano pa ba ang magagawa? Ano pa ba ang magagawa? Ano naman? Ang galing. Si Libay talaga. Kahit ako na adik sa Honor of Kings, hindi ka umakanta, too. Ate Wang, ang kanta ng panahon ngayon. Talagang kakaiba. Pasensya na sa aking kakulangan. Ang Zaya. Tara, dun tayo maglaro. Binibinik siya o tao. Nandyan ka ba? Binibinik siya o tao, ano ba ang cellphone? Paano makakabili ng ilaw? Gabay sa paggamit ng cellphone at proseso ng online shopping. Na-input na sa utak mo sa pamamagitan ng system. Ang convenient. Gusto ko rin mag-online shopping. Paano ko ito mabibili? Walang laman ang mall, pero kung gusto ng lahat. Kung 5 ang mag-apply, pwedeng mag-order ang system. Magkano ba ito? Malaki ang range ng presyo, pero may subsidy ngayon. 20% subsidy SA electronic products. Yang worth 100 pesos. 80 pesos na lang babayaran montag. 100 minus 20, so magkano ang pinakamura? Pagkatapos ng subsidy, pinakamurang smartphone. 188 pesos lang. 188 pesos lang pala. Pagod na ako. Yung mga turista, halos pumatay na sa akin. Gusto akong saksakin ng kusilyo, ang hirap ng buhay ko. Ano ito? Ang sarap. Lemon, Nikita Emao? Nakasulat dito. Hindi ko pa ito nakikita. Saan ito makukuha? Ito? Gusto nito sa mainit na lugar. Nasa timog. Pa sa lemon, lalaban ako hanggang timog. Tama na. Kahit gaano kalaki ang lupaing sakupin mo, hindi sasapat para sa anak mong gastador. Ito, saan makukuha ang magic lamp na ito? Sa cellphone, 188 pesos lang.
Pwede nang mabili kung interesado kayo. Pwede kayong humingi ng gabay kay Binibinig si Otao. Hindi pwedeng ako lang, bigyan niyo ako ng 10, ipamigay. Sa mga may ambag, bigyan mo ako ng 1. Gusto ko rin ng isa. Gusto ka ulit. Kung ganito, sapat na ang tao. Kaya't pagod na yon. Pero may masarap na pagkain. At may bagong kagamitan na inaasahan, ay masaya pa rin. Halina, mga kasama. Para sa ating pambihirang pagkikita, inumin natin ang basong ito. Tagay. Ang ganda talaga ng cellphone na ito. Sa mall ng tourist spot, 10 piso lang ang benta. Dito, 3 piso lang. Ang natipid natin, pwede pang bumili ng maraming magagandang bagay. Tawad 1. Libreng kunin. Huwag mong tawarin kung ito'y tawad mo. Masisira ang mahal kong cellphone. Huwag. Nanay, uwi na ako. Uwi na si Zicheng. Nanay. Halika, umupo ka. Ito'y espesyal na dinala ko para sa iyo mula doon. Ito'y gawa ng mga kilalang manunulat na nakilala ko sa langit. Tingnan mo, baka makatulong sa iyo. Likas na may silbi ang bawat isa. Kahit naubos ang kayamanan, babalik din ito. Ang makakasulat ng ganitong tula, tiyak na pa ang Diyos ang tao. Nanay, gusto kong makilala ang taong ito. Pwede mo ba akong dalhin sa langit? Kahit isang tingin lang. Zicheng, hindi ka talaga pwede doon. Pero pwede akong maging mensahero ninyo. Ano ang gusto mong itanong? May mga artikulo ka ba? Na gusto mong ipatingin? Isulat mo lahat. Ako mismo ang magdadala at sasabihin ko sa manunulat. Na personal kang tuturuan. Nanay, ang ganda. Sa tulong ng Diyos, tiyak na makakapasa ako. Magbibigay ng karangalan sa pamilya, at magbibigay ng magandang buhay sa iyo. Ang bait mo. Nanay, parang dinala mo ang araw sa bahay natin. Ang liwanag nito. Ito'y tinatawag na solar light. Mula ngayon, hindi na tayo. Gagamit ng kandilang nakakasakit ng mata. Ang linaw nito. Bahay ni Xian Yueru. Ano ba talaga ang kakaiba dito? Ate Yuaru. Emergency notice, kailangang mag-overtime, bonus na 100 piso. Siyempre, pwede. Multo. Multo. May multo. Ate Yuaru, sandali lang. May isang napakagandang balita na nais kong ipaalam sa iyo. Matapos ang masusing pagsusuri ng pamunuan ng pasyalan kamakailan, napagpasyahan na itaas kabilang leader ng Departamento ng Paglilinis sa Pasyalan simula ngayon. Ang iyong buwan ng sahod ay itataas din sa 600. Ate Yuaru, binabati kita. 600. Ito ay simula pa lamang, magtrabaho ng mabuti. Kung maganda ang iyong pagganap hanggang katapusan ng taon, may pagkakataon ka pang ma-promote bilang supervisor. Salamat Binibining si Otao. Salamat sa pasyalan. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti. Hindi ba't ito ang bagong promosyon na si Leader Chan? Binabati kita. Promosyon at pagtaas ng sahod, dobleng saya. Leader Chan, binabati kita. Kumakain sa sariling sikap, magandang promosyon. Ako si Lao Shu, naniniwala ako sa iyo. Naku ate, magaling ka, may magandang balita ba? Huwag mong kalimutan ang ETH. Salamat sa inyong lahat. Ako ay dahil sa... Tulong ninyong lahat, ito ay dahil sa swerte lamang. Nga pala, General Meng, sa pagdaan natin. Sa courier station, pakibaba na lang ako. Ako ay kukuha ng padala. Sedge, walang problema. Susunod na estasyon, Courier Station. Inay, Inay, nakauwi ka na, ano itong lahat? Ito ay mga regalong dinala ko mula sa... Langit para sa inyo. Ziyuan, alam kong mahilig ka sa pagsasanay ng martial arts. Ito ay espesyal na damit para sa pagsasanay ng Kung Fu, tinatawag na Tai Chi suit. Maganda ang tela, komportable suotin at napakadali. ang telang ito ay napakalambot, salamat inay.
Oxia, halika, ito ay para sa iyo. Ito ay calcium tablets. Ngayong buntis ka na. Malaki ang tiyan, madaling manakit ang binti at mahirap ang katawan. Ito ay makakatulong para maibsan. Kumain ng 1 hanggang 2 tableta araw-araw, tandaan mo ha. Salamat inay, susundin ko ito. Zicheng, bilang isang nag-aaral, kailangan mo rin ng magandang gamit sa pagsusulat. Sa hinaharap, gamitin mo ito para sumulat ng magagandang artikulo, upang mas maaga mong makamit ang tagumpay. Inay, napakamahal nito. Hindi ko sasayangin ang iyong pag-asa. Yuru, halika, ito ay espesyal na. Laruan na dinala ko para sa iyo. May isa pa akong napakagandang balita na nais kong sabihin sa inyo. Natapos na ang bagong bahay natin. Bukas, lilipat na tayo. Ang ganda! Ang ganda! Huwag masyadong excited. May isa pa akong magandang balita. Para sa inyo. Ang inyong ina ay na-promote sa langit. Ang sweldo ko ay triple ng dati. Congratulations SA Promotion Montag. Ni. Nay, ang galing mo. Nay, salamat sa hirap mo. Ikaw ang pinakamagaling, Nay.